Welcome to episode 3 and here's what I cook for my AFAM husband. Guten Tag mga Mars! For today's video ay gagawa tayo ng homemade ramen. Pinagtulungan namin tong mag-asawa at talaga namang ginastusan namin dahil sobrang hilig nga namin sa ramen. As in addict level talaga, ganun. First of all ay niliko muna namin ang mga ingredients. Pumunta kami sa Asian stores, Meat Shop, Edeka, Rewe, and Aldi. In total, inabot kami ng 3 days to complete all the ingredients. Ang total ay 46.93 euros or 3,285.10 pesos. My God. Umorder din kami sa local meat shop ng buto-buto. Bumili din kami ng pressure cooker sa IKEA. At umorder kami sa Amazon ng ramen bowls at dashi. This is the biggest side quest of our lives, as in na-challenge yung cooking skills namin, pati na din ang marriage namin. Na para bang mas mahirap pa siya sa pag-asikaso ng visa talaga. So, umpisahan na natin. Ang first natin gagawin ay ang chasu. Tinanggal muna namin ang balat ng pork belly at tinalian ng butcher's twine. At isisimmer natin ito sa pot for 2 hours sa mababang apoy. Pero every 30 minutes ay iniikot namin yung chasu para magpantay yung lasa at kulay. Ilalagay ko na lang sa description box yung mga pangpalasa na nilagay namin dito. After nyan ay nirest namin for 30 minutes bago namin sinalang sa air fryer for 5 minutes in 200 degrees Celsius. After nyan ay nirest ulit namin siya for 30 minutes bago namin isiplock at ilagay sa ref. Wow, sana all may rest. Ang next naman natin gawin ay ang broth. Binabad muna namin ang buto-buto ng baboy sa malamig na tubig for 1 hour and 30 minutes. Ito ay para matanggal yung hemoglobin or yung dugo ng buto-buto. At ayan na nga, after 1 hour and 30 minutes ay lumabas na ang mga dugo. At hinugasan na namin ulit ang buto-buto para i-pre-boil for 20 minutes at tanggalin na din ang scams. Once na nasala na namin ang scams ay hinugasan ulit namin siya in cold water. At pinakuluan na nga namin siya sa pressure cooker for 1 hour in high pressure. First time nga namin gumamit ng pressure cooker kaya nag-away pa kami ng slide. Sabi ko kasi ilagay niya sa lababo bago i-release yung pressure dahil nga yan yung mga nakikita ko sa TikTok at nagtutubig. Sabi naman niya, may exhaust fan naman. Ayan, bumaha. Buminit ang ulo ko pero tinulungan ko pa din siya maglinis. O sabi niya, next time makikinig na daw siya. Abay dapat lang dahil pauuwiin kita ng Spain pag hindi. Charang, pagkatapos ko siyang awayin sa pressure cooker ay naghiwa na siya ng pampalasa para ilagay sa broth. At pakukuluan namin for another hour ng naka-open lid at constant yung paghalo namin para hindi dumikit sa ilalim or masunog. And finish na. Ito ang itsura ng broth after 2 hours. Medyo makapal na siya at kakapal pa yan at maglalasa kinabukasan. Sinala na nga namin yung buto-buto, nilagay sa panibagong lalagyan at nilagay na namin sa ref. At ginawa pala namin chicharon yung balat kanina. In-air fryer lang namin. Ang sarap. Ang next naman natin gagawin ay ang Ajitama ramen eggs. Nagboil lang ako ng tubig with konting salt and vinegar at nilagay ko na yung 4 na itlog. Iboboil ko lang yan for 7 minutes at babalatan then set aside. Ang next ko namang ginawa ay ang sauce ng Ajitama eggs. Pinagsama-sama ko lang ang ingredients sa mababang apoy, then nirest ko yung sauce in 30 minutes, tsaka ko nilagay yung itlog, then nilagyan ng paper towel at nilagay sa ref. Ang next naman natin ay ang tare. Madali lang to dahil pagsasama-samahin lang ang ingredients. You just have to be exact and precise para makuha ang measurements. Yun pala yung mahirap dito. Charay. After nga yan ay nilagay na namin sa container and nilagay na rin namin sa ref. The next day is assembly and eating time na. Finally, ito na yung pinakahihintay namin, ang taste test. Ang cooking time namin kagabi ay inabot ng 8 hours plus assembly time na 1 hour. Grabe, talagang labor of love ang ramen. Bali, nilagay namin yung tare, lard, broth, noodles, chasu, spring onions, menma, at nori sa ramen bowl. We will give ourselves 8 out of 10. Nangangapa pa kasi kami but this time alam na namin yung dapat naming i-adjust. We can still improve but yung broth in fairness ay nakuha namin ang lasa at texture. Pwede na siyang pang-restaurant. Ang dami nga naming natutunan dahil lang sa paggawa ng ramen na to, but I'm so happy and I'm glad to share it with you mga Mars kung gusto nyo rin itry. At ayan, todo kain na nga kami na para bang hindi nag-away kagabi. Charing. At dito ko na nga lang tatapusin mga Mars. See you sa susunod na luto-lutuan natin. Ciao, ciao!